Panginoon, turuan niyo po kaming magtiwalang muli. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 21, verses 33 to 46, and I read it for you. Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he leased it to tenants and went to another country. When the harvest time had come, he sent his slaves to the tenants to collect his produce. But the tenants seized his slaves and bit one, killed another, and stoned another. Again, he sent another slaves, more than the first, and they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, saying, "They will respect my son." But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is the heir. Come, let us kill him and get his inheritance." So they seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. Now, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? They said to him, "He will put those wretches to a miserable death, and lease the vineyard to other tenants who will give him the produce at the harvest time." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone? This was the Lord's doing, and it is amazing in our eyes. Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that produces the fruits of the kingdom. The one who falls on this stone will be broken to pieces, and it will crush anyone on whom it falls." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they realized that he was speaking about them. They wanted to arrest him, but they feared the crowds because they regarded him as a prophet. Turuan niyo po kaming magtiwalang muli. Parang sa panahon ngayon, pahirap na ng pahirap ang pagtitiwala. Sa pagkuha ng kasama sa tahanan, sa pagtitiwalang muli mula sa nabigong relasyon, sa pagpili ng mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, parang pahirap na ng pahirap ang pagtitiwala. Batay na rin sa ating mga mapapait na karanasan ng nakalipas, tayo natuto, tayo ay mas naging bukas kung sino nga ba ang mga pagkakatiwalaan sa mga bagay na pribado o sagrado sa ating buhay. Ngunit ngayong panahon ng Kwaresma, isa po yan sa kailangan nating ipagdasal. Ang bigyan tayo ng Diyos ng pagtitiwala sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa Kanya. Narinig po natin ang Ebanghelyo. Pinagpapatay ang mga pinadala ng may-ari ng ubasan. Ang hirap sigurong magtiwalang muli kung ganyan ang naranasan mo, niloko ka. Si Jesus, nakikita natin ang kanyang tiwala sa Ama. Bagamat narinig natin sa kanyang pananalangin sa hardin ng Getsemani, "Panginoon, kung maaari lamang, tanggalin mo na ang kopa ng paghihirap na ito. Pero ang iyong kalooban ang matutupad." Pinagkatiwalaan niya ang Ama. Kahit na siya'y nahihirapan, kahit ang buhay niya'y walang katiyakan, kahit alam niyang mamamatay siya. "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Bukang bibig pa rin ang Ama. Ganun kalalim ang pagtitiwala ni Jesus kahit siya ay niloko ng kanyang mga alagad, ng mga tao sa kanyang kapaligiran, iniwan siya, pinagbintangan siya, nagtiwala pa rin siya sa buhay at nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Ilang beses sa ating buhay,
ang nawalan tayo ng tiwala sa Diyos, huminto sa pananalangin dahil hindi natupad ang ating hinihiling sa Kanya. Ilang beses sa ating buhay ang nawalan tayo ng gana sa buhay, tiwala sa buhay na magiging maayos din ang lahat. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating sarili. Ngayong panahon ng Kwaresma, mas paigtingin at palalimin natin ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos na lumikha sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, nananalig po kami sa inyo. Ano man ang pagsubok na aming kakaharapin, mananatili kaming nakakapit sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.